Now, let's discuss that further with Attorney Sonny Matula, President of the Federation of Free Workers. Attorney Matula is also the chairman of the Nagkaisa Labor Coalition. Attorney, thank you for joining us. Ay, maraming salamat, Angelo at Angela. Magandang araw po sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Attorney, first and foremost, naniniwala po ba kayo na ang Senado ay pinatay o killed the 200 wage hike bill, tulad po ng sinasabi ng House of Representatives? Sa palagay ko po ay nagtuturuan na itong mga kongresista at mga senador natin. Sa palagay ko ay yung Senado naman ay matagal na itong ipinasa na batas, na bill. Itong House of Representatives ay dinribol na dinribol. Kaya po hindi lamang po Senado siguro ang may kasalanan, hindi lang itong last day. Ay yung dalawang kapulungan po ay palagay ko unwilling na ipasa talaga yung ating panukala. At ang isa pa siguro na nakapagpahinto sa ating proposal na pagtaas ng sahod ay yung ating Malacanang, sapagkat isa last day na po ay nagpapalabas din ng pagharang, manifestasyon ng pagharang ang Malacanang. Kaya po hindi lamang siguro ang Senado, ang House, ay pati na po ang Malacanang ay may kasalanan din bakit hindi naipasa ang ating panukalang 200 pesos o 100 pesos na wage hike nationwide. We all know, Attorney, sa 20th Congress, baka, the word pa nga, baka isa i-refile ulit to, dadaan na naman to sa proseso. In the meantime po, ano po ang tugon po ng inyong grupo? Ano po ang gagawin ninyong grupo with regards to an appeal para taasan ng sweldo? Sa National Wage Coalition, marami kasi kami mga kasama. So, nandyan yung Trade Union Congress of the Philippines, nandyan yung Nagkaisa Labor Coalition kung saan nakasama ang Federation of Free Workers, nandyan po ang Bukluran Manggagawang Pilipino, nandyan ang Kilusang Mayo Uno. Kaya magkaroon po tayo ng assessment kung saan tayo at least nagkamali o saan nahirapan tayo. At siyempre, maliban sa assessment, may mga kasama tayo kahapon na nagpakita na ng kanilang protesta at ng kanilang frustration sa araw ng kalayaan, sapagkat kung walang pera o kapos sa pera ang mga manggagawa, sa palagay ko ay hindi malaya kung nakabaon tayo sa utang, nakabaon tayo sa kagutuman, nakabaon tayo sa kahirapan. So mag-a-assist po tayo, pero marami naman tayong mga opsyon na pwedeng ma-adapt. Katulad halimbawa na i-refile ito ulit sa 20th Congress. May mga opsyon din tayo na magamit, katulad ng sa yung ating pag-organisa para makapag-collective bargaining negotiation tayo sa ating mga employer. At siyempre, maaari pa rin natin gamitin yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero palagay natin, ang priority natin ay national legislation ulit. Oo. Pero balikan ko po, Attorney, yung naging pahayag po ninyo kanina na sabi niyo po hindi lamang House of Representatives at saka ang Senate ang maaaring may kasalanan kung bakit hindi po maipasa-ipasa itong bill na to para po sa ating mga manggagawa. Ano po ba ang inyong basehan doon po sa sinabi niyo na meron din po kinalaman ang Malacanang dito? Yung isa yung pinalabas na last minute na pagharang ng Malacanang, katulad ng binigay na assessment ng ating mga economic managers. Ito po ay parang pahabol na lamang. 2 taon na po yung deliberasyon ng ating bill proposal. Pero last minute, nung naipasa na ng Senado last year, naipasa ng House last 2 minute, na nitong Hunyo, ay nagpahabol pa sila ng assessment na mayroon ng inflationary, hindi ito nakakanda sa ating ekonomiya. Ba't ngayon pa nila ibinigay? Hindi nila isinumiti dito sa House at sa Senado, nagdi-deliberate pa ang ating dalawang kapulungan. Kaya palagay ko talaga ay
very detached yung ating mga Malacanang officials at gusto nila talagang harangin itong pagtaas sahod ng ating mga manggagawa na 36 years lang naghihintay na walang taas sahod at bumababa at bumabagsak yung purchasing power ng ating mga manggagawa na dumulot ng kahirapan, ng malnutrition sa mga kabataan at siyempre ay baon sa utang, nakasangla ang ATM ng ating mga manggagawa. Pero attorney, follow up ko lang to kay attorney. Having said that po ba, ibig po bang sabihin you can categorically say na mas pinakikinggan ng gobyernong ito ang mga business sector, kumbaga aside from the labor group? Ang aming kuwan ay nakakiling talaga yung ating Senado, yung House, kasama na ang Malacanang sa interest ng mga kapitalista at mga employees natin at hindi po nila napakinggan at very detached sila sa realidad sa buhay ng mga manggagawa na nangangailangan na talaga ng dagdag sahod. May crisis na tayo sa sahod, namamatay 99 children ay namamatay every day, sabi ng UNICEF, malnourished, stunted yung ating mga anak. At ano na ang kinabukasan ng ating bansa kung ganito ang sitwasyon na kapus at kulang na kulang ang buhay ng pamilyang Pilipino. Attorney, did Malacanang, the Senate or the House attempt to, or kayo man lang, anyone from your group, attempt to have a dialogue with each other? Mas lalo na nung nalalapit yung pag-e-end o pag-sinidiin ng lower house regarding this. May attempt ba to talk this out? May mga proposal kami, mga 10 sulat na atang request natin sa Malacanang na magkaroon sana ng dialogo ang leader obrero at si Pangulong Marcos. Pero yung mga last minute, nagkaroon ng dialogue at kay Presidente yung Trade Union Congress of the Philippines pero hindi po sa broad na representasyon ng kilusang paggawa. Okay. Okay, so sa tingin niyo po ba, attorney, sa darating na 20th Congress, yung bagong komposisyon ng both the Senate and the House of Representatives, magkakaroon po ng kumbaga pagbabago yung kanilang pag-iisip at maaaring maipasa finally itong mga proposed bill na to? At magkano po kaya nakikita niyo po on that sense? Titingnan natin nga, sabi namin, i-assist natin ulit kung magkano na at kung saan tayo nagkamali dahil hindi po natapos itong ating proposal. Pero positibo naman ang kilusang paggawa at hindi po tayo natitinag at hindi nahahapo na isusulong natin na makamit yung nakabubuhay na sahod. Itong 200 pesos, yung 100 pesos ay mga hakbang lamang para sa ating kilos na matupad yung kinakailangan talaga ng mga Pilipino ng family living wage na isang mandato ng ating konstitusyon at kinakailangan ng manggagawang Pilipino. Well, attorney, alam naman natin yung 200 or 100 pesos, medyo if you're to compute it, yung to a decent living, medyo kulang nga talaga yan. But in the meantime, what amount is your group willing to work on para maipasa na at least are you willing to work on halfway, sabihin natin 150, between 100 and 200 para magkasundo ang upper and lower house? Yung last day or second to the last day ay nag-usap na kami at kung very difficult talaga na ipasa yung bill na ito ay nag-suggest na kami sa House of Representatives na siguro pwede na natin tanggapin yung 100 pesos kasi sinuportahan naman yan ng trade union movement nang naipasa. Pero ang nangyari ata ay nagmatigasan yung House at nasiro tuloy ang mga manggagawang Pilipino. Sorry, I'll clarify. So you were willing already kasi parang ang dating ng Senado unwilling daw to budge ang lower house na bumaba ng 200. Ang sinasabi naman ng lower house, ayaw naman nila makipag-usap Parang ang hirap po i-pinpoint saan po talaga nanggaling ang bottleneck. Palagay ko ay yung intensyon sa deliberasyon ay makikita natin na parang pinaglaruan lang itong ng dalawang kapulungan sapagkat
sana naman yung Senado ay bumigay na magkaroon man lang ng meeting. Pero kami nga po, dahil very practical tayo, dahil naipasa na yung 100 pesos within the range naman ng ating sinusuportahang mga bills, kaya po nagsuggest na kami kay TUCP Congressman Raymond Mendoza at sinabi naman ni Congressman Mendoza sa panel ng House na willing na ang trade unions na tanggapin yung 100 pesos sapagkat yun naman po ay sinuportahan natin nung may pasa ito. So yung TUCP, yung Buklora Manggagawang Pilipino, yung Kilusang Mayo 1 at ang Magkaisa Labor Coalition ay willing na sana na tanggapin yung 100 pesos. Pero naabutan na ng oras de peligro at natapos na nga yung oras, kaya po ay naiwan ang mga manggagawa sa usaping ito. Lastly, attorney, kunin ko na lang din po ulit yung pahayag po ninyo doon po sa sinasabi, of course, ng mga business, sa hanay po ng business sector na kapag po tumaas po muli ang sahod po ng mga manggagawa, maapektuhan po yung, of course, yung services nila, yung production cost, operation cost, at maaaring magtanggal ng mga iba pang manggagawa, yun daw po yung maaaring maging reaksyon, no? O impact nitong pagtaas ng sweldo. Palagay ko na may epekto talaga yon, pero hindi naman ganun ka-significant na magsasara sila. Kung alam nyo, kung ating natatandaan na kasamang Angela, noong 1989 ay 64 pesos yung national minimum wage at mayroong bill na dinagdagan ito ng 25 pesos, naging 89 pesos. That is about 40% increase. Yung proposal natin na 100 pesos sa kasalukuyan, that is only about 15%. Yung 200, about 31%. So mas mababa yan. Noong 1989, wala namang malawakang sarahan o tanggalan ng mga manggagawa na almost 40% ang taas sahod. May mga kudita pa during the time. Ngayon, stable, may savings yung ating mga kompanya. Sa Create, mayroong 35%, binaba sa 25%, yung mga maliliit 20%. Tumataas yung ating ekonomiya. Yung sahod ng mga manggagawa ay poverty level maliban sa Metro Manila. No? Yung 89 pesos noong 1989 is only about 626 pesos. Yung sa Barang, 361 pesos, almost one half ang nawala. No? Kaya palagay ko ay dapat itaas man lang sa mas mataas sa poverty wage. Kung mayroong 200 pesos sana, ay lahat ng mga wage board, wage earner natin sa Pilipinas ay sana makaangat doon sa poverty level. Kaya palagay ko ay walang katotohanan na magsara sila, na may kapasidad naman sila at dapat i-share nila sa manggagawang Pilipinos na bumababa yung purchasing power. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. That was Labor Leader Attorney Sonny Matuda.